Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Gabi na naman. Ay, salamat sa tumatagdag na subscriber mo. Magbigay lang mo tayo ng ano rito. Reaksyon kay Atty. Claire Castro. Tungkol ho dito sa pagtakbo ng buong pamilya nitong si Vilma Santos Recto. Pakinggan natin. Maginang Vilma Santos Recto at Luis Manzano magka-running mate sa pagka-governor at vice-governor ng Batangas. Governor yung nanay, vice-governor si Luis Manzano. Para sa 2025 elections, bukod sa kanila, sasabak na rin sa politika ang kapatid ni Luis na si Ryan Recto na tatakbo namang kongresista. Diba, Ate V? Alam mo, hindi ko gusto yung katwiran ni... Ito si Atty. Claire. Ate V, so, hindi ako magsasorry Pero hindi ko gusto yung katwiran na yan. Napakababaw, ginajustify mo, parang hindi mo naiintindihan yung salitang dynasty. Tinatalakay ko, pinag-uusapan natin ang third day ng filing ng Certificate of Candidacy. Ang sabi ko nga kanina, ang isa sa napansin ko, partner, sa third day, lalo tigit sa mga probinsya, partner, yung mga na-file ng kanilang Certificate of Candidacy for Mayor, Vice Mayor, Governor, Vice Governor, abay iisa lamang ang apelyido. Oo nga, partner. Alam mo, iisa lang ang apelyido, partner. Na, I mean, sa akin sa ayaw natin ng political dynasty, di ba? Oo. Gusto natin na iba pang mga choice, di ba? Pero kung sila rin lang ang tatakbo, parang nawawalan kasi ng chance yung iba makapagsilbi. Unang-una dahil syempre sikat sila. Kilala sila. Oo. May pondo sila. Oo. Diba? Anak sila ni Vilma Santos. Oo. Diba? Anak sila ni Senator Grace Po. Oo. Pero sa akin, parang ano na ba nangyayari sa politika natin, di ba? Ito, Atty. Claire. Politika natin, sunog na ho yan. Kumbaga sa cancer naman, stage 5, wala na hong gamot yan, Atty. Claire. Para sa akin lang, Ang kayo-kayo na lang ba? Yes. Paano na yung iba? Kaya, alam mo kasi, partner, kaya ito na yung iba na may kakayanan na magsilbi. Oo. Hindi nila na itatry. Oo. Alam nila, unang-una, matatalo sila pag walang pondo. Oo. Tapos, hindi sila kilala agad. Kahit alam natin na mas deserving sila kaysa doon sa mga ibang kandidato, partner. Nadi-discourage sila dahil alam naman nila ang sitwasyon sa Pilipinas. Ano ba ang botante meron tayo? Hindi naman lahat, hindi ko nila lahat. Pero karamihan ng botante, makikita mo lang sa survey, partner. Well, ako, yes, hindi naman natin sinasabi na hindi sila kwalipikado, wala silang kakayahan para magsilbi. Hindi yun, partner, di ba? Pero ang atin lang, kung may isa na sa pamilya, baka okay na yun. Bakit kailangan yung buong pamilya ang pumasok sa pwesto? Di ba? Masarap sa politika mga friend masarap sa politika. Silbi. Tama ba yung term? Buong pamilya magsilbi o... Magnanakaw ka na, honorable pa ang tawag sa'yo. Ganun yun, Atty. Claire. Negosyo. Hindi. Ay, di ba? Sorry naman. Family business? Hindi ba family business? Maging kasosyo. Diba? Ito hindi natin tinatawaran ang galing ni Vilma Santos. She has been known as a good leader. Magaling siya. Magaling siya governor. Naging mayor pero sabi niya parang hindi niya papel maging lawmaker at that time.
Kaya lang, tapos na kasi yung termino niya, yung 3-term niya na as governor. Kaya siya pumunta sa pagiging mambabatas. Oo. Pero, ang tanong natin, may nagawa ba siya at the time? Nung naging mambabata siya. Oo, di ba? Ang sa akin lang, partner, tignan nyo kasi muna kung hanggang saan talaga kayo. Huwag nyo pilitin. Dahil lang ayaw nyo mawala sa posisyon, pipilitin nyo pumasok sa isang posisyon na alam nyo mananalo kayo. Alam nyo eh. Oo. Wala kayong alam. Diba? Ngayon, partner. Mahaba tong galit ni Atty. Claire na yan eh. Magbibigay na tayo ng reaction dyan. No. Alam mo, Atty. Claire, wala tayong magagawa na siguro talaga eh. Maski ano pa sabihin natin dito sa klase ng mga politiko at klase ng mga botante at klase ng kalakaran dito sa bayan, sa bansang Pilipinas. Bakit? Kaya ako minsan, mga friend, nauunawa ako si Atty. Leni Robredo eh, na huwag na siyang sumabak sa pagkasenador. Bakit? Eh kung matalo siya, mantakin mo, tatalunin lang siya ni Bato. Masakit sa kanya yan. Tatalunin siya ni Ipe. Eh kung matalo, yun nga pagkapangulo, talagang kung titignan mo, wala nang katalo-talo eh. Mantakin mo yung voluntarism na ginawa nun, at saka napakaganda, napakalinis ng record ni BP Leni Robredo. Diba, Atty. Claire? Walang kaso, walang dynasty, well-educated, nagsilbi, talo, tambak. Ganon din si Kiko Pangilinan. Nababoy pa ng mga trolls. Diba? Atty. Claire. Wala na. Kaya ako, ni-expect ko si BP Leni, talagang hindi tatakbo sa pagkasenador. Hindi. Ako, yun ang kutob ko eh. Oo. Yun pala tatakbo siya sa local. Mas mabuti pa. Oo. Siguro, tinitingnan ni BP Leni, kasi matalino siya eh. Paano? Anong gagawin ko sa makikipaggulo ko sa kaano ko sa Senado? Makakalaban ko sa Senado kung magkakaroon ng mga deliberation, mga kung ano-ano. Makakalaban ko si Kimo. Mahahalo siya sa mahahalo siya sa mga grandstanding, ganyan-ganyan. Si BP Leni, hindi siya mahilig sa mga ganyan eh. No? Pero ang ito, sa sa aking bolang kristal, nanonood si BP Leni kung ano mangyayari sa national. Maybe, sa 2028, baka biglang, pag nakita niyang pwede, tatakbo ulit Pangulo ng Pilipinas yan. Kasi ang ni BP Leni, walang nababawas eh. At saka maraming nagsisisigaw na, although hindi niya ginagawa, na siya ay nadaya. Diba? May mga ebidensya na inilalabas yung TN Trio at hindi maipaliwanag. Diba? Hindi maipaliwanag. Walang kaliwanagan kung ano. Basta, yung Comelec naman, Comelec, ano ba naman Comelec? Lahat na ng inyong reklamo, isampan nyo at aaralin namin yan. Libre namang magreklamo di ba? Tsaka wala tayong magagawa dyan, Atty. Claire. Si Kimo, number 1. Di ba? Wala ka na maano dyan. Mga dynasty. Tsaka yun nga, politika. Pakapalan talaga ng mukha yan di ba? Kagaya nito. Meron palang bagong labas Yung alam niyo yung pants, pang paganda ng kutis, ng mukha, pants cream. Meron palang bago. Proven effective in just 11 days.
confidential funds. Ito, ang ano, tawag dito, ang endorser, walang iba kung hindi. Ito, ayan, yan ang endorser. Ayan, confidential funds. Ganda, no? Ang sabi, proven effective in just 11 days. Kakapal ang iyong muka. Ayan, ganda, di ba? Wala tayong magagawa, mga boss, Sunog na ho talaga to, wala na. Sana kung hindi nayari yung eleksyon, di ba? Baka magbago. Pero mahirap na ho talaga. Lahat ho ng probinsya, di ba? Saan yung lugar ni Tebes? Puro Tebes, di ba? Governor, mayor, saan pa? Ilocos din yata. Singson. Di ba? Isabela, D. Albano, wala namang iba Sila din Di ba? Wala. Sabi mo wala na hong lalaban Dahil yun nga, masyado na hong mabigat banggain. Meron pa nga ibang lugar Pagka babangga ka mawawala ka na lang doon sa probinsya. Yung mga tinatawag na mga kagaya sa Davao, mga ganyan, Davao, di ba? Alabang ka. Di ba? Sinasapak lang ang sheriff doon. Di ba? Wala akong mga friend. Meron akong nakausap na isang taga-Canada. Ano kaya remedyo ka ako? Ako. Antay, hulugan ng atomic bomb yung Pilipinas para mamatay na lahat ng tao, magpalit ng panibagong tubo ng mga Pilipino. Yun, sabi niya. Sobra ka naman. Wala na remedyo tayo, sabi niya. Yan na talaga yan. Kaya yun na ko, mga friend. BP Leni hindi. Pero palagay ko, pag nakita ni BP Leni na maganda na ang takbo ng eleksyon sa nasyonal, doon baka pumasok na huyan. Pero hindi ho yan sa Senado. Tatakbo ho yan ulit, Pangulo. Dahil marami hong nag-iintay. Marami hong nag-iintay talaga. Kagaya natin, mga camping. Diba? Wala namang nababawas na sa paghanga kay BP Leni Robredo lalong hinangaan pa nga. Bakit? Talo siya, bumaba siya. Walang maraming salita na nadaya ako. Although maraming sumisigaw na nadaya siya. Wala ka narinig na imik Di ba? Kababaeng tao yan Parang bumaba bilang isang gentlewoman. Nalo ka na. Hindi gaya yung isa. 6 na taon siya. 6 na taong binubulabog si BP Leni na nadaya daw siya. Umabot pa sa Korte Suprema. Na unanimous decision pa na walang daya ang nangyari. Diba? Talagang ewan, mga friend. Diyan sa vlog ni Atty. Claire na yan, that time, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Sabi niya dyan, mahaba ho yan. Wala na pag-asa. Atty. Claire, wala na. Kagaya ngayon, pati si Diwata, Pares, tumakbo yata. Senador ba? Party list, oo. Marami pa tumakbo mga senador pa, yung mga mga vlogger. Tapos mananalo yung sikat, mananalo. Tatalunin si BP Leni. Masakit yun. Maski yata, tatakbo sila Shell Jokno. Mantay mo, Shell Jokno, tali-tali ng tao, tinalo ni Kimo. Wala Parang kumbaga sa tinalo ka ng bugok. Wala Kaya hindi si BP na para pumasok dyan sa ganyang klaseng national siya. Malabo yan. Sa ngayon, tignan mo yung mga survey, Tsaka,
yun, siyempre napapanood ni BP Lenny yung mga grandstanding sa Senado. hindi nila umiimik eh. Oo. Kung sino walang alam, siya maingay dun eh, sa Senado. Oo. Sad to say. Ha? Baka manalo pa. Pag tumakbong presidente yun, oo. 29 million na subscribers. Si Tulfo. habang binibira ni Attorney Libayan, lalong tumataas ang subscriber ni Tulfo. Taragis na yan. Yung programa niya na puro chismis. Oo, away pamilya. O, galit na galit si Attorney Libayan eh. O, no? Nakakamote. At yung mga Tulfo, na pasok yata sa Magic 12, yung magkakapatid na taragis na yan. Tapos matatalo si BP Lenny niyan, mga yan, kung tatakbo siya senador. Masakit yun. Hindi naman niya yung level. Oo, hindi. Masakit talaga yung mga ganun, oo. Abogado ka, tapos tatalunin ka ng mga ganyang klaseng matulungin sa daldal. Oo. Ha? Mga friend. Hirap. Mahirap pong isipin. Totoo. Ang nangyayari sa bansa natin. Oo. Bakit? Sa kahirapan eh. Sino? Gaya sabi dyan, kung sino maraming pera, mananalo. At lalo kung sikat. Oo. Gaya si Ipe. Eto si Ipe. Philip Salvador faces the media after filing si Osi for senador. Taki mo to. Mabigat ang medala dito. Santambak ang kwarta. Diba? Bata ni Digong to eh. Mantaki mo, kung tatalunin dito si BP Lenny. Visit. Tira. Tira na. Tawa ka pang tawa. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Magsasalamin pa yan. Mag-i-speech umpisang speech pa lang. Binabasa na nito si Father Balwig. Kaya mo, Diyos ko. Pag ito nanalo, chase topic tayo. Magandang topic. Napanood ko yung nanguhuli ng cobra. Mataas ang subscriber. Oo. Nanguhuli ng cobra. Hindi ako manguhuli. Hanap ako. Meron akong kaibigan tagahuli ng cobra. Tira. Marapati niyo po. Buisit. Ano mamarapati? Nakatayo ako sa harap ninyo po. Isang dedikadong magiging lingkod bayan. At nakatuon ako sa pagtugon. Parang isang diputado na magiging lingkod bayan. Parang siya sabi niya mananalo na siya. Tuloy. Sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma. Mahal mo ba Pilipinas? Si Digong ang pinagsisilbihan mo. Handa ka mamatay para kay Digong. Sinabi mo yan. Tuloy Mepe. Ay nakatuon sa kapayapaan. Payapaan. O peace and order. Ano ka mo? Peace daw yata order niya. Wala ka naman sa restaurant. Ba't mo-order ka ng peace? Peace and order daw niya. Talagis kang ipiga. Tuloy. Peace and order po. Peace and order na naman.
No. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at Ginawa na nung amo mo yan, dinagdagan yung budget ng kapulisan. Oh, ang dami namatay. Ayan ka na naman, agayahin mo na naman. Tirape. Sundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor. Ganon? Para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Basa-basa. Hindi na mabasa yung sulat eh. Nais ko pong maibalik ang alin? Yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Eh, hindi na sinabi ni Digong eh. Gaya-gaya ka naman, Ipe. Wala ka ba iba sa'yo? O, tayo, bugok to. Tuloy. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong sigurado. Kaya nga, daming namatay doon sa amo mo eh. Oo, baril lang ng baril. Tatam na ng droga. Nung panahon yun, nung panahon ni Digong, oo, yung mga nakahikaw, uso hikaw, wala, patay ah. Pag nakita kay hikaw, binabaril na lang. Adik ika. Graduhin na mabawasan, kundi man mawala lahat. Ang alin? Ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes. Bugok yung bugok yung yung gumawa na speech mo, animal. Pang 2 minuto lang sana. Ang haba nung masyadong ginanaan yung sumulat ng speech mo, Ipe. Sir, excuse me po, pang 2 minuto lang po yung opening remark. Ha? Ngirit pa. I-wrap up ko na sasabi ng loko-loko. I-wrap up ko na lang. Rico? Yan po ang aking plataforma. Ano? Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ang inyong mga tanong. Nakarahit din ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa... I-rehab daw niya yung mga addict eh. Kaya loko-loko yung si Nico Bagsik eh. Ibig ba sabihin, hindi ka naniniwala doon sa ni Duterte na libo-libo na matay? Hindi po. Ito. Loko-loko to. Sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asa. Sana sinabi mo kay Digong yan nung panahong nangangamatay, patay ng patay ito sa mga adik. Gunggong talaga ito. Asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman. Nukulo kayo Nico Bagsik. Sir, paano natin siya balik sa pamilya kung napatay na po? Ito sagot ito si Gago. Tira. Naman po ako sinasabing papatayan eh.
Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nung ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman... Mali nga yung kay Digong sa iba. Gago talaga ito. Di mali si Duterte. Tapos sasabihin mo ewan ko sa'yo, yan ba? O, diba? Mantakin mo kung sakali sumabak si BP Lenny. Mananalo to. Tatalunin si BP Lenny. Huwag na sabihin talunin. Nangyari sa talunin. Sabihin natin, number si BP Lenny napunta sa trust rating. O kaya nanalo si BP Lenny pang number 11. Tapos ito si IP nanalo pang number 7. Abay, nakakahiya na yun. Nanalo pa siya. Diba? Ay, rainbow yan. Yun ho talaga. Yun ang reaksyon ko kay Atty. Claire at dito kay Ipe, no? Tsaka yun, kay BP Lenny, sama natin. Yun ang aking sa pantaha. Kaya si BP Lenny hindi tatakbo sa pagkasenador. Ganon din si yung mga iba na tumatakbo na ng party list o whatsoever, no? Si Laila de Lima rin yata, hindi rin tatakbo senador, o, diba? Mantakin mo, mahahalo yung mga yan sa Senado. Ha? Kung sakasakali mang mananalo. Kung mananalo, kung natalo pa, mantakin mo, tatalunin si Laila de Lima, BP Lenny, tatalunin sila ng mga vlogger, mga social media influencer. Minamanas-manas pa, tinalo pa sila ni Diwata o whatsoever, putik yan. Yan. Ay, nako. Nasa butante ho Kung minsan, hindi rin siya nasa butante. Nahuhukos-pokos po Oo, ang eleksyon. Hindi naman ho yung katang-isip nangyayari. Diba? Wala. Nakakawalang, sabi nga ng iba kung may malilipatan lang, ito, may pera, ayoko na rito. Oo. Maghanap na ako ng bansang hindi ganito uri ng politika. Oo, diba? Politika dito, putik yan, yan. Takin mo, magkapatid, magkalaban sila sa politika. Nangyari yan sa Makati, diba? Yung Senado naman, montik naging, ang tawag dito? May magbo-boxing na dalawang senador. Si Subiri, saka ito si Caldero, puta. Tanginan dyan. Ulul. Nga. Klase. Tapos yung isa senador doon, lakas naman lamon ng lamon. Kukulpay pa ng bigote. Paano si Aber? Paano mong maano si BP Lenny para tumakbo senador? Yun ang makakahalubilo niya sa Senado. Hindi niya gagawin. Mag-collab na po tayo, mga boss. Mabobobo ka no? Pag yun ang mga nakasama mo, mawawala talino mo kung ba makita mo lang yung muka, maningilabot ka sa mga itsura no? Diba? Ay, nako. Jokiano, shout out. Tanong lang, yung bang pagpatay sa Chinese, nakasuhan na sila Garma? Pag sabayin na ang bagal, kumilos ang DOJ. Huwag ka nga, Jokiano. Anong mabagal? Kita mo yung anak niya na involved sa high-grade marijuana importation. 3 buwan lang. Acquitted. Yung sinasabing mabagal, Jokiano, yung DOJ, mabilis yun. Ang hindi ko makakalimutan dyan, Jokiano, yung si Bantag. Oo. Pag kakalat-kalat lang sa Baguio, umatin pa ng graduation ng anak niya, PMPA ba yun, na ano niya, si Remulla, di ba? Ikaw ang ano dyan ikaw ang ano, ganun ganito, ikaw mastermind, ginaano niya si Remulla. Paglabas ng warrant of arrest, wala na si Bantag. Nakatago na. At hanggang ngayon, hindi nila makita-kita.
Ay, Susan De La Cruz, shout out. Welcome to the club, Susan De La Cruz. Gandang gabi, Karox. I follow the Quadcom hearing. Kakakilabot mga pangyayari. Kung pumatay, walang habas. Ngayon lang ako nakakita. Kababaing tao, tigas ng puso. Kau naman! Di mo ba nakikita si Sarah, Susan? Oh, mas matigas yun. Susan De La Cruz ulit ito. In His perfect time, God will make a way. Totoo yan, Susan. Susan ulit. Bravo sa Quadcom. Sana si Congresswoman Luistro ang makakuha nilang abogado. Ang galing mag-interpolate sa hearing. Totoo yan. Maski si Atty. Claire. Jose Bibas, welcome to the club. Talagang karumal-dumal ang ginawa kay General Barayuga. Walang niya talaga itong dating administrasyon ng traidor ng bayan. Totoo yan, Jose. Kalat ni Baya, shout out ha. Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, kumikilos na ang tadhana sa mga masamang nangyari sa mga nakaraang taon. Tanging ang bagong administrasyon na lang ang ating pag-asa kung ang mga ito ay kanilang siseryosohin. Ang pagsugpo sa katiwalian at pagbibigay ng tunay na katarungan at hustisya sa mga biktima ng krimen na mga naganap. Ang problema nga, Ferdinand, ginagalang ng Quadcom yung ulo, ang pinatatawag, yung galamay. Yun ang problema natin doon, Ferdinand Oo. Yung mga ulo, kung request, kung gusto niyo naman pumunta dito, kung hindi, di wala kaming magagawa. Ang ganda yan. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, to all porters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang ibang kumilos ang kamay ng Panginoon Diyos. Hindi sumunod na yung kaso ni Kaper Silapid. Sana sumunod. Oo, andyan na yan. Debrado Ludovico. Correct ka, Karox. Sana si Atty. Claire Castro ang kuning abogado ng biyuda ni General Barayuga. O, diba? Pag yun na kinuha, maganda. Oo. Lilian Yabot, welcome to the club. Lahat po sa Quadcom, magaling. Most especially, Atty. Congresswoman Luistro. Totoo. Pero, ang ano ko lang doon, Lilian Yabot, magaling nga sila. Hindi naman nila mapatawag yung pinakaulo nung ano to? Nung Duterte drug war. Duterte drug war na nga iniimbestigahan. Hindi pa mapatawag si Duterte. Putik yan. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Kahit kailan, di yan naamin kasi nga, di naman yan mga tanga para aminin na sila ang nagplanong magpapatay dyan kay Barayuga na yan. Kawawa talaga kapag kinalaban mo ang mga Duterte. Dyan lalo pa at tao ni Digong yan. Kailan kaya sila makakarma? Sana ngayon na. Di ba, Sir Rox? Totoo. Yan, di aamin talaga yan eh. Ngayon, kakaso sila ngayon yan. Buta yung kaso. Diyos Mariosip. Baka eleksyon na in 2028. Dismiss lahat ang kaso. Ay, nako. Dasal talaga pag-asa dito eh. Tsaka yung ICC. Yan lang. Panalangin at yung ICC. Wala nang iba. Tignan nyo nga yung nangyayari ngayon. Gaano ka, ano yan? 16, ilang milyon ang inubos para diyan kay Gibaliw. Hanggang ngayon, nandun pa sa krami, hindi pa inililipat sa city jail. Sige. General Torre. Ano ba nangyayari? Hanggang ngayon, nandun pa yung si Kibulog. Nandiyan sa krami. At gusto pang ipalipat sa Davao para hospital arrest. Puta, winawalang yan na kayo. Winalang yan na kayo. Ginagago na naman kayo. Hanggang ngayon, hindi nyo pa pinalilipat ng ano yan.
Wala. Librado Ludovico ito. Sabit ng lahat ang mga galamay ni Digong Duterte. Aba, ay bakit hindi patawag ng Quadcom? Ano pang hinihintayin nyo? Pasko at bagong taon? Tama na yung courtesy. Ano si Digong ang naglugmok sa bansa? Tapos courtesy, tumigil nga kayo. Mahina ulo ni Librado. Mga kasing Quadcom nato, ano ba to? Magkahawig si Garma at si Napoles at parehong timawa sa pera. Ang lamang lang ni Garma ay dating pulis. Magaling humimas ng batuta. Patay tayo dyan, lumahan lugutan. Oy, na-dismiss lahat ang kaso ha. Pati si Napoles, dismiss ha. Acquitted. Si Enrile, lahat. Yung sa, tag dito, yung PDAP scam, acquitted lahat. After 10 years, inacquit ng Korte Suprema. Tatibay, no? Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Sabi ni friend Shelby, liar, caught on fire. Mga lecheng yawa, kahit silya elektrika pa. Elektrika pa po, ibitin sila po ng patiwarik. Kulang pa po sa Xerox sa dami ng kanilang ipinapatay. Mga hudas at maitim po talaga ang kanilang mga kaluluwa. Totoo yan. Nakakapangilabot kababae mong tao na leche ka. Paano ka nakakatulog ng mahimbing sa gabi na animal ka? Kung akala mo naisahan mo at natutulog ang Diyos, well, ayan, at inabot nyo ng hudas ng kasabuat mo. Mabuti nga sa inyo, mga hayop kayo. Mahit ulo na tiyadeli. Malamang kayo ngayon sisilihan na ang mga lawlaw nyong lubot at grabing daga sa dibdib at takot. At magsisinungaling pa kayo at palusot pa kayo. Talaga mga leche kayo. Hoy, kayo lang ang mga abnormal. Huwag nyo na kaming itulad sa inyo. Dumating na ang takdang araw ng paghukom para sa inyo. Kulang kahit ilang beses pa ang mga buhay niyo para pagbayaran lahat ng batas ng Diyos at batas ng tao at mga kasalanan ninyo. Naku, kung ako sa inyo, na mga yawa kayo, mga salot kayo, na puro kayo mukhang kwarta, walang katapusang kwarta, o ayan, balutin nyo man mga sarili ninyo ng grabing mga nakurakot yung kwarta. Ay Madam Garma, may kasabihan nga, kung ano ang inutang ay siya ring kabayaran. Kaya para sa mga katulad ninyong salot, balutin kayo dapat sa banig, sunugin ng buhay. Kahit anong daming bilyon ang nakurakot ninyo sa batas ng Diyos, wala tayong ligtas. Mga Judas, Barabas, Hestas, mga leche, mainta ulo ni Tia Debbie. Sayang ang talino at buhay mo na inialay mo lang kay Satanas. Kaya dapat lang talaga sa inyo magdusa kayo. Hayop kayo, lintik pa. Bagay na bagay talaga sa inyo yung pangalan mong Garma. Ay, Karma, kinam. Ulo Tia Debbie. Federico Mandac ulit. Siyempre, itatanggi ni Garma at Leonardo yun. Dapat yung si Leonardo ay i-relieve muna sa pwesto para hindi maka-impluensya ng kaso. Yun nga hindi pa yata tinanggal pero yung mga kumanta, sinibak na sa pwesto. Sila Mendoza, sinibak na. Oo. Isipin mo, ayon sa testigo, dapat daw tirahin na habang nasa Mandaluyong area pa. Dahil jurisdiction pa yun nung Giraldo na police chief doon, na classmate daw ni Garma sa PNPA. Talagang planado para sa cover up. Nakakadismaya. Bakit ganito ang nangyari sa police organization? Kung totoo ito. Totoo yan, Federico. Inamin na nga ni yan. Spinido Ang nangyari talaga nung mga panahon ni Digong, yung mga kapulisan, tinaas niya mga sweldo. Pero lahat ng gusto ko, sunod ninyo. Parang naging niya yung striking force niya yung mga pulis. Diba? Pag inutos niya, patay! May premyo pa. Saan ka pa? Kaya para mga aso nun yung mga, mga tao, babaril. Araw-araw na ginawa ng Diyos yan. Pagbukas mo ng TV, mga adik, patay. Putang ina. Taka mo 30,000 kung totoo yan Hindi raw, 6,000 lang. 6,000 nilalang ng puti. Kaya ang tagal ng ICC mga friend, Elizabeth Iscareo, tama kayo Sir Rox, na din ako tumataya dyan sa loto.
Halatang may daya. Ito at sila lang ang nananalo. Why sila pero nabuki ngayon? Totoo yan. Rolando Resco, pinakawalang hiya ang gobyerno Duterte. Mangmang at tangan lang maniniwala sa mga Duterte. Totoo yan, Rolando. Shout out Binibining Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat ka palagi, ha? Sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Johnny Bigud, shout out, ha? Gandang gabi, Karoke. Dapat lang talaga kasuhan ng murder ito si Garma at Leonardo at arestuhin na rin si Digong. Ang problema, ang DOJ, ang magpapail ng kaso. Medyo duda ako dito. Pares tayo. Dahil hawak pa rin ni Digong ang Rimulya hanggang ngayon. Maingay. Johnny Bigudki. Tayo lang nakakaalam yan. Bernardo Chansing, shout out. Garma, mukhang demonyo kapag tumingin. Pagbayaran nila ang ginawa kay Barayuga. Kawawa ang mga naulila nila. Totoo yan. Buti nga, God moves in a very mysterious way. Bernardo, ayan na. Jack Romansanta, shout out. Ang problema, pagdating sa DOJ, bago lumabas ang warrant of arrest, nakapagtago na, parang bantag lang. Ayun! Huwag nga kayong maingay, mga ka-warriors. Baka marinig kayo ni Rimulya. Alberto Ulaer ulit, oh. Karoke, nakakalungkot isipin. Nagkaroon tayo ng presidenteng baliw at mamamatay taong si Digong Duterte. Sayang, may sabi pumapatay siya, Karoke. Di ba ang baliw pumapatay ng tao, Karoke? Totoo yan. Hanggang ngayon, natin yung tsura, putik yan. Faith and Trust, shout out. Justice for all na mga pinapatay dahil sa mga pangsariling agenda. Totoo yan, Faith. Edmundo Cheng, welcome to the club. Isama na rin si Digong sa babalatan ng buhay at sunugin ng buhay. Kasama pati aliporis niya. Mga mangbabatas, alisin nyo ang mga daga sa dibdib nyo. Ipatawag nyo si Digong. Edmund naman, welcome to the club, ha? Courtesy nga araw, puta. Ted, shout out. Nag-uumpisa na naman ang aking pagkainis ditong election 2025. Makikita na naman tayo ng hindi karapat-dapat na mananalo sa eleksyon tulad na 2022. Baboy ang eleksyon, maaaring sumama naman ang loob ni Juan. Totoo yan, Ted. Hintayin mo manalo si Ipe. Takita nyo. Hindi pa kayo mamatay kayo, mga hype kayo. Ted ulit, oh. Sa vlog na to ni Claire Castro, hinimay-himay niya. Sinabi ni Ipe, lumalabas na si Ipe ay walang sinabi. Sa kanyang sarili ay panay hangin lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Habang nagpapapresko, nagmumukha tuloy siyang butas na gulong. Sabi nga kasi, galing sa aking puso ang aking sasabihin, pero binabasa lang niya ang kanyang plataforma. Sa plataforma niya, ang laging sinasabi ay ang kahirapan. Palalakasin niya ang kapulisan at pagpuksa sa kriminalidad. Kaya sabi ni Atty. Claire, mali ang tinakbo ni Ipe, dapat presidente, hindi senador. Sabi pa niya, ibibigay niya ang kanyang buhay kay Digong nyo. Kaya nasabi niyang mamamatay ang lahat ng tumiligsa kay Digong Duterte. Ano pang inaantay ninyo, mga bubutante? Iboto niyo na si Philip Salvador. Dapat ang butante, dapat mayroong kwalifikasyon din eh. Sa totoo lang. Hindi ka pwedeng bumoto kung hindi ka high school graduate. Kasi nakasalalay sa kamay mo ang kinabukasan ng buong pamilya mo pagdating ng araw, di ba? Wala eh. Pupunta rin sa squatter area, pupunta rin sa remote area. Ang dami dong pamilya. Bibigyan ng 200, 100, puta. Boboto na ng mga gago yun. O, di ba? Panalo na sila. Nga. Kaya nga wala nang ito. Sad to say sa ni Atty. Claire Castro ng mga dynasty. Diba? Lord. D-said shout out. Si Rox, pinatay at sinira ang pagkatao. Lang niya talaga sa panahon ng matandang mayabang na yan. Totoo. Ramon
Intong, welcome to the club. Oo nga po, kahit patadtadin ng pinong-pino yan si Digong nyo, hindi pa din po sapat sa mga kawalangyaan at kasamaan na ginawa niya sa bansang Pilipinas. Binaboy niya ang bansa at sambayanan. Panagutin niyang matandang pangit na pestidente na yan. Totoo, pestidente. Peste. Raul Villarada, shout out ha. Greetings Kuya Rox sa inyong may bahay. God bless your family. God bless Raul. Raul ulit. Wala stick sa kademonyoan ang tropa ni Garma. Hindi sapat na bumalik lang karma sa mga ito. Talagang kaitiman ng budhi. Totoo. Raul ulit. Dapat makakulong ang mga walang yan. Baka pamarisan yan. At may mga kasamaan pa nga yan na nakapwesto pa. Totoo. May mga kasamaan pa nga, diba? Raul ulit. Hanggang 10 years po ang kaso maliban sa mga dokumentadong pag-urong at mga naargabyadong partido o naareglo. Totoo yan, Raul. Al-Ulalya. Ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Good day, Sir Rox, at sa mga kawaryo. Sinabi mo pa. God bless, Raul. Ay, Al-Ulalya. David Alin Mendoza, shout out. Karox, dapat lang maparusahan niya si Karma at Leonardo para baka sakali maisangkot din nila si Digong. Kasi imposible pong walang kinalaman si Digong diyan sa pagkapaslang kay Wesley Barayuga. Your guess is as good as mine. Yannick Ordobe, shout out. Claro, Galawan, yung drug matrix, dahilan nilista para patayin Eddie Baliw sa Davao. Marilo Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Totoong may Diyos na buhay. Naging kampante ang mga kriminal na hindi na mauungkat ang karumaldumal na ginawa nila sa isang mabuting opisyal ng gobyerno. Katulad din ng Kapersi. 2 years na wala pa ding nagagawa para hulihin si Bantag. God bless. As po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Ramon Intong ulit Dapat po Sir Rox, yung kay Mayor Halili, ungkatin din yan. Tiyak si Digong na naman ang puno at ugat ng kamatayan ni Mayor Halili. Salamat Sir Rox. Sana nga Ramon. Mukhang di na nagreklamo yung pamilya ni Mayor Halili. Ewan ko nangyari ron. Balita Diba? Basta tinira na sharpshooter, nalaman ko saan dumapa yung sharpshooter, wala na wala nang follow up na kung hindi na hinahanap di ba? News blackout na yata Diba? Julie Maloma. Welcome to the club, Julie Maloma. Pag ang Diyos ang kumilos, talagang walang imposible. Thank you, Lord. Totoo yan, Julie. Friend Jun Lagon, my friend, shout out Good day, Manong Roque. Tama ka. Pag marami ka ng alam sa sindikato, ipatitira ka nila. Pero si Bato at Kimo, hindi nila ipapapatay kasi wala silang alam pati. Mukha naman, pastor. Eto. Mark Carza, welcome to the club. Meron ba naman demonyo na umamin? Kaya nga demonyo Totoo yan, Mark. Rodolfo Pongsiako, welcome to the club. Tama ang analysis mo. Nayakot maso Mendoza. Natakot si Mendoza. Lalo na napulcom chip pa yung itinuturo na nag-utos. Yun. Diba? Kung yung general, pinapatay. Diba? Ikaw pa Mendoza, kernel ka lang. Kaya maraming ang alam. Naisahan mo lang yan diba? Pero marami pang aabuting panahon yan. Kaya mag-ingat ka Mendoza sa buhay mo. Totoo yan. At yung pamilya mo. No? Kasi sasampahan pa ng kaso yan. Kung ang bago makakita ng probable cause yung Department of Justice 4 na taon. Tignan mo yung nangyari kay Kibulog, o kaya galit na galit si Toron
Kasi matagal na ikan dismiss yan, eh. Bakit binubuhay pa ulit itong Department of Justice, di ba? O, di ba? 7 taon ba yata? Tagal na dismiss yung pinal ni Amanda, o, di ba? Naantok na ako, mga Ben. Real Christian Ruiz, shout out. Dapat bilisan na pagsampa ng murder case ng Mrs. ni retired General Barayuga. Sila Garma at Cornel Leonardo baka makatakas sa dami niyang pera at nakakurakot. Totoo yan. Patulungan na kay General Marbil at mga classmate niya sa class 1983 para mapagbayaran nila kanilang mga ganid sa salapi na kailangan pumatay. O, diba? 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Sabi ko naman, pagtadhana ang kumilos. Kahit pa umabot ng 4 na taon bago mo nabuksan uli ang kaso ni Barayga, mananalig ang katotohanan. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa na si Digong din ay babagsak in his time. Wala nga forever, di ba? Hindi pwedeng laging swerte si Digong. Swerte yata yung kulambo niya, 3JC Hope ka eh. Yan, nagpapakita na naman, nasa loob ng kulambo. Ng 3JC Hope ulit. Si Rox, nakakilakbot itong si Garma. Female version ni Digong. Wala man lang kagatol-gatol kung mag-order ng pagpatay. Masasampahan niya ng criminal case. Intay lang tayo, di ba? Bakit magkakaroon ng kagatol-gatol? Inuutos lang naman sa kanya. O, di, iuutos niya rin. 3JC Hope ulit. Napaka-sly, cunning, and deceitful nature ng Garma na yan. Talagang kampon ng kadiliman. Hindi rin yan makakatakas sa batas ng Diyos. Ang kayamanan ay sobra-sobra kung ang sweldo lang din niya. Saan pa galing ang kayamanan niya kundi sa kanyang lover? Hindi. Anong tawag ko? Sa small town lottery. Oo. Sa PCSO. Ay, nako. 3JC ulit, oh. Si Rox, si Bato, meron akong napanood na debate nila ni Jokno. Wow, galit na galit si Bato. Talagang pinagdiliinan niya na kailangan talaga ang pumatay para daw masugpo ang drugs. Si Rox, hindi lang naman drugs ang problema ng Pinas. Mas malala ang ginawa ng China sa atin, sa West Philippine Sea, mismong loob ng ating bansa. At mismong sa loob ng ating bansa. Naku naman, pag nanalo yan si Bato at Ipe, ayawan na, Sir Rox. Sinabi mo pa. 3JC ulit, oh. Wala nga perfect crime, Sir Rox. Kahit gaano pagagaling ang kriminal, meron at meron trail na may iwan. At ang mata ng Diyos ay laging nakatingin. Kaya, kundi kay Alice Guaping at yung 2 foreigner na tumakas sa Pogo, wala lahat ng ito sa Quadcom. Walang lalabas tungkol kay Barayuga, tungkol sa fake birth certificate Davao, tungkol sa Chinese spy, tungkol sa kay Kasiong at marami pang iba. Isa lang ang nagkakamali ang nangyari sa Banban, pero nagdomino effect at kung saan-saan umabot ang kaso. Iba't ibang krimen ang nabuksan because there is so such thing as a perfect crime. 3JC ulit, oh. Si Rox, ang galing mong magturo ng weteng, tinuturuan mo ba kaming tumaya ng weteng? Hindi, huwag kayong tataya dyan, wala kayong patatan. Ako, Diyos ko, kawawa kayo dyan. Kinuwenta ko yan kung ilang kombinasyon niya, nakakala mo 3JC ka. Michael Edwin, my friend, shout out, Jeff Ramos na, ay, nako. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay. Eleksyon sa Pinas. Lao yan. Wala ang mangyayari talaga dyan. Kumbaga sa cancer, stage 5. Walang kagamutan. Ang dynastiya na yan. Magandang gabi po, mga boss. Dasal na lang. Wala na akong iba. Tibay ng panalangin sa kanya. Kapit. Diba, mga boss? Layo tayo sa anumang sakit at kapahamakan. Yun lang. Ayos na. Gandang gabi po.